Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama... Make sure from Tokyo... Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire.
na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, dito po sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Samantala, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating live streaming. At sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chat room. Maaari pong mag-type ng inyong reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At dito po naman sa mga nakikinig sa DWBL, meron po tayong linya kung saan maaari kayong mag-text at tumawag sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Akalain ninyo mga kaibigan, papayagan na pala ng gobyerno itong mga inchik, na dito magretiro sa Pilipinas. Anakan ng pu. At hindi lang yan, mga kaibigan, ang edad po lamang ay 35 years old, ay pwede na po silang manatili dito sa ating bansa. Kahindik-hindik pati exploration po ng langis natin ay ibinigay na rin sa China. Ayon po sa COA, itong 101 billion na halaga po ng mga projects ay hindi po naipatupad ng DPWH. Birds of the same feather flocks together. Sabi nga mga kaibigan, kaya itong Arroyo, si Abante ay ang makakakuha po ng matatabang pwesto sa Kongreso. At ito pong budget natin, di ba, ay budget nila pala, mga kaibigan, na 4.5 trillion national budget para sa 2021 ay ipinasa na po sa Kamara. At si Vice President Leni Robredo ay suportado yung mga eksperto, mga scientist laban po dito kay Antiporda. Di pa ba nagre-resign ang damuho? Dapat magkaroon ng investigasyon yan, mga kaibigan. Lalo na isang malaking anomalya po yan sa Manila Bay, pero tahimik po dyan ang mga mambabatas. Bakit kaya? Si Isko pinipilit pa Ngayon lang daw nagkaroon. Ayun, nasupalpal. Ngayon lang daw nagkaroon, mga kaibigan, ng clean up dyan po sa Manila Bay. Yun ang hirap Mga pumupwesto, hindi alam ang sinasabi. At superstar ngayon, ito pong si Celine Pielago. Yung bang baliktad ang uso. Diyan po sa MMDA, po. Alam nyo kung bakit? Nilapastangan pa yung namatayan Napakawalang hiyang mga tao talaga nito.
Wala akong nakitang administrasyon na may pinakawalang hiyang tao, mga tao, kundi ito. Yan po'y ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. At meron tayong babasahin maya-maya na liham po sa atin, humihingi ng saklolo. Para po dyan sa laban dyan sa isang malaking kumpanya na hindi nagbabayad doon sa ginamit nilang mga sasakyan at mga driver. Ilang buwan na raw, mga kaibigan, ito pong Unilever Philippines. Babasahin natin yung maiksing mensahe sa atin na ipinadala ng mga apektado. Ano po? Mahigit 127 raw sila. Bueno, inaprubahan na po mga kaibigan ito pong 2021 budget na nagkakahalaga po ng 4.5 trillion. Bali ba may sinasabi, di ba, dito tungkol sa mga implementing rules sa pagpapatupad po nung tinatawag nilang anti-terror bill. Hindi ho ba? Ang pinag-uusapan ngayon, at may sinasabi na dapat daw ilathala ang mga pangalan ng mga suspected, mga kaibigan na involved sa terorismo. Ang malaking pagkakamali po dun sa pagkakapasa ng batas na yun, dapat ang pangunahing inilagay na terorismo o terorista, mga kaibigan, dun sa batas na yun, ito pong mga nasa gobyerno. Katulad nitong Kamara, mga kaibigan, at nitong Kongreso natin, mababa at mataas na kapulungan. Ito hong 4.5 trillion budget, hindi ba terorismo ito? Ha? Gaano karami ho ang papatayin ito? Ha? Mga kaibigan, gaano karaming mamamayan ang pinapatay sa gutom nitong nitong mga budget na ito, at ngayon tumaas ang budget ng 9.9%, halos 10% po ang itinaas ng budget kumpara po sa nakaraang taon o itong taon na ito. Ayan ho, ipinasa na ho ng Kamara itong 2021 budget na nagkakahalaga nga pong 4.5 trillion sa ikatlo at pinal na pagbasa daw sa Kamara. Ayan, ito ho'y pinagbotohan ng bumoto rito 257 na miyembro ng mga buhaya po sa Kongreso sa ilalim ng House Bill number 7727. Kaya maligaya na naman ang mga damuho dahil andyan yung ano ba pinagkaiba niyan doon sa budget ni Cayetano? Na bago ba? Hindi naman, di ba? So, nakapaloob pa rin dyan yung pong mga pork barrel, ano po. Sa totoo lang, nakakasawa na, hindi ho ba? Nakakasawa ng mapanood itong mga, marinig at mabalitaan natin, puro ganyan na lang, walang nangyayari sa pagnanakaw, laban sa pagnanakaw, ano po, mga kaibigan, dahil, wala nang kahihiyan na natitira sa ating pong mga nasa pamahalaan. Tahasan na po ang garapalan na talaga. Wala nang kahihiyan ito Ano pa hahanapin natin dito? Mga Pilipino naman, hanggang salita lang yan Di ba? Hanggang puna na lang tayo,
mga kaibigan, pero wala pong mga buto sa gulugod ang mga Pilipino talaga. Hanggang bunganga lang. Hindi ko po katulad sa ibang bansa na yung mga opisyal takot magnakaw. Sabi ko nga sa inyo, marami rin namang nakakasuhan sa ibang bansa, hindi ba, ng graft and corruption. Pero doon po, karaniwan na kaso, kahit saan bansa, lalo na yung Japan, hindi naman kahit saan, marami rin talagang walang yan na talaga mga nakaupo eh. Katulad ng Japan yan, mga Amerika, dyan ho ang graft and corruption eh. Hindi ho ninanakaw ang pera ng taong bayan eh. Pinamimigay talaga, di ba? Kaya nakita ninyo, ngayong panahon ng pandemic eh, lahat nabibigyan ng ayuda, di ba? Walang iniisip ang gobyerno, kundi papanong tutulungan yung pong mga mamamayan, galing din sa pera ng mamamayan. Wala silang gano'n na kinuha, inimbot yung pera ng mamamayan nila. Nakakasuhan sila ng graft and corruption kapag sila po merong pinaburan. Di ba? Halimbawa, negosyo. Yan naman ang karaniwan eh. Negosyo, pinaburan. Inimpluwensyahan. Yan. Pero walang involved na salapi ng taong bayan. Mga kaibigan. Mga lihim pa yun. Lihim na transaksyon. Hindi ho yun documented. Hindi ho nakadokumento yun. Halimbawa, yung conflict of interest. Di ba? Yung conflict of interest na sinasabi. Dito po recorded eh. Hindi ba? Katulad nung kumpanya ni Kalida. Si Kalida, di ba may security agency yan na nakikipag-transaksyon sa kasalukuyang administrasyon? Recorded yun. Kasi may contract eh. Hindi mo ba? Dito sa ibang bansa, wala ho niyan eh. Walang dokumento, walang paper trail eh. Mga kaibigan eh. Pero nakakasuhan sila. Diba? Napapahiya sila. Katakot-takot na kahihiyan, mura inaabot nila sa mamamayan nila. At dito naman sa atin, wala na ho. Wala nang lunas ito. Sipin ninyo, ipasan ninyo yung budget, hindi naman tinanggal dun yung mga isinalaksak ni Cayetano. At saka nung administrasyon ni Cayetano, hindi ba? Yung mga in-insert, yung mga isiningit na pera, hindi naman natanggal yun eh, mga kaibigan eh. Hindi naman inalis sa pamumuno ni Velasco. Pwede siguro yun, tinapyas, tapos dinala sa iba, dinivert sa iba, mga kaibigan. Nakita ninyo? Kaya ito ang pinakamalaking terorismo eh, mga kaibigan eh. Ang dami ng pinatay nitong pagnanakaw na ito sa pondo ng taong bayan eh. Alam nila na labag sa batas ang anumang klase po ng pork barrel. Siyempre, sasabihin, hindi, walaan yung pork barrel. Naipaliwanag nyo ba yung mga pork barrel sa panahon ni Cayetano, itong budget din na ito, itong 2021 budget, na ang naging punot dulo kung bakit siya natadyakan sa pwesto, mga kaibigan, yung hindi raw pagkakapantay-pantay ng allocation sa mga budget nila. Sabihin mo lang, may budget sila, illegal na yun eh. Ba't kayo magkakaroon ng budget? Tinanggal nyo ba yun? Hindi naman tinanggal yun eh, mga kaibigan eh. Kaya ho, illegal, unang-una,
isa pang illegal. Yung mga project na sinasabi nila na halatang-halata na nakawin, hindi ho specified, walang identification kung saang mga project nila dadalhin yung pera, mga kaibigan. Ano ba, dadalhin lang sa public works. Ganun lang. Walang sinasabing ito, ipagpapatayo ng ganun. Sinasabi nga, ipagpapatayo daw ng barangay hall sa Taguig. Ang presyo ng isang barangay, umaabot sa 100 milyon. Hayop na yan. Tapos wala kayong maibigay na ayuda sa mga mamamayan ninyo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi ko na sa inyo, mawala man si Cayetano, palitan man siya ni Velasco, wala naman, ganun din ang mangyayari. Di ba? Tingnan ninyo yung sabi ko sa inyo, kung nasa ng labangan, parang mga baboyan, kung nasaan yung labangan, doon sila sumasabsab. Katulad ngayon, di ba? Etong si Benny Mukha Abante. Ultimong alkohol nung nagsimula yung pandemya, pinaglalagyan ng litrato nilang mag-amay. Mga kaibigan Diyan sa Maynila, nag-overpricing na sa alkohol, mga kaibigan, ibinalandra pa yung mga pagmumukha nila doon po sa lalagyan ng alkohol. Nilagyan ng malalaking sticker pagmumukha niya, tsaka nung anak niyang babae na konsihal. Mga kaibigan, ang kakapal ng mukha niya, no? Sipin ninyo, kung nasan yung labangan, nandun At saka ito, simpleng-simple, tayong mga mamamayan, karamihan sa ating ngayon, wala nang pakialam, mga kaibigan. Kahit na anong pagnanakaw, pagsasamantala, pag-aabuso sa kapangyarihan, wala namang gagawin ng mga Pilipino kundi magsalita na lang. At yung magsalita, kung magkaminsan, takot pa. Kaya wala na to itong Pilipinas na ito, mga kaibigan. Simpleng bagay nga lang Alam mo nang pinaglololoko ka Yung mga pinaghahangaan ninyong mga politiko. Halatang halata mo na niloloko ka. Simple lang Halimbawa, naging official, kaya sabi ko nga, di ba, pag boboto ka, isa lang ang gagawin mong barometro. Kung matino kang tao at hindi ka pa walang hiya. Kasi ngayon, ginagamit na merong mga katwirang ginagamit para i-justify yung pagtanggap nila ng pera sa pagboto, kapalit ng pagboto nila. Ano yun? Pare-pareho naman anyang magnanakaw yan Kaya tatanggapin ko na yung pera. At kahit magnanakaw yan, alam ko, iboboto ko pa rin. Pagka nakaupo na, nagnanakaw na, at apektado na sila, di ba? Apektado na kabuhayan nila, tsaka lang magsisisi, mga kaibigan. Ngayon, example na lang, halimbawa na lang. Ano ba talaga yun ba, ano ba yun? Tama bang katwiran yun? Di ba mali? Na total pare-pareho lang magnanakaw yan. Ang binibigyan lang niya ng katwiran doon, yung pagtanggap niya Nagkukunwari siya. Sinasabi niya, pare-pareho lang yan. Wala naman siyang alam na pagbabasihan ng boto niya kung hindi yun. Di ba? Pero ang talagang dapat na pagbasihan ng boto, paulit-ulit na nating sinasabi, yung track record ng tao.
yung mabuting track record. Hindi mo ba? Mabuti yung tao, wala man siya sa gobyerno. Nung pumapasok siya sa gobyerno, ano ho? Titignan mo yung dati niyang, nung habang wala siya sa gobyerno, ano ba siyang klaseng pagkatao niya? Di ba? Wala naman perpekto eh. Mga kaibigan eh. Wala naman taong perpekto. Pero, merong mabuting track record. Halimbawa, kamukha si Abante. Track record niyan, di ba, nagre-relihiyon yan? Ba't mo iboboto yan? Di ba? Nagre-relihiyon yan eh. Meron ba nagre-relihiyon kumakandidato? Pagka ang nasa relihiyon, kumandidato, walang iya yun. Tandaan ninyo yan. Itaga nyo sa bato yan. Mga kaibigan. Magalit na sa akin ang magagalit. Pero yan po ang katotohanan. Ibig sabihin niya, swapang yan. Mga kaibigan, nagpapanggap lang yan na tagapangaral ng Biblia. Pero sa katotohanan, walang yayan, demonyo yan. Kasi bawal sa Biblia yun eh. Yung magkakaroon ka ng dalawang Panginoon. Kumbaga sa kasabihan huwag kang mamamangka sa dalawang ilog. Diba? Sa kasabihan natin. Ngayon, may track record, diba? Relihiyon, kakandidato, tapos iboboto mo. Yun ang pinili mo iboto. Ay gago ka. Diba? Kasi, panlilin lang yan, deception yan eh. Gumagamit kasi ng Biblia ang walang hiya, mga kaibigan. So, yun ang panloloko niya. Anong tawag mo dyan? Aakalain ng mga mangmang na mabuti kang tao. Di ba? Kasi hawak mo Biblia. Ang hindi alam nung mangmang, mga kaibigan, kinakasangkapan nga yung Biblia para magmukha siyang mabuting tao. Di ba? Para mo siya iboto. Pero, yung ikaw, nagpapakilala kang tagapangaral ka, pagkatapos kumakandidato ka, walang yahu yun. Kung gusto niya kumandidato, wag na siya mangaral. Di ba? Hindi naman kailangan yun eh. Ang kailangan mo, mabuting hangarin eh. Sapat na yun, mga kaibigan. Di ba? Track record mo, nung bata basurero eh. Nagbabasura daw, ayon sa kanya. Di ba? Nagbabasura ho ako eh. Yung ano ba tawag mo ron? Namumulot ng scavenger. Di ba? Scavenger po ako eh. Scavenger ka palang hinduropot ka eh. Ba't nung naging politiko ka? Hindi ka pa nga mayor, naka-escalade ka na. Alam ba ninyo yung Escalade? Pinakamahal na SUV. Mga kaibigan. Ang gawa ng Cadillac. Cadillac po yun. Hindi ka pa mayor di lalo na pag naging mayor ka. Mabuti bang track record yun? Kitang-kita mo na eh. Paano ka nagkaroon yan? Di ba? Paano mo na afford yan? Ikaw ba kung may pera kang, ang halaga kasi halaga ng isang Escalade, lahat yun ibibili mo. Hindi naman, di ba? Siyempre, sobra. Ang dami ng pera mo. Kaya mo na-afford yan. Yan simpleng barometro Tapos tanga ka pa rin. Sa pagpili ng iboboto mo. Sino sa mga walang yana yan ngayon sa gobyerno?
na hamon natin. Ang walang sasakyan na napakagagara. Ha? Ang gaganda ng sasakyan. Paano sila nagkaroon yan? Di ba sabi nga natin nung Biyernes ba yun, may litrato eh. Sa Mexico raw yan. Sa parliamentary ng Mexico. Na merong isang isang mambabatas ang nag-privilege speech. At bago siya mag-privilege speech, hinubad niya yung mga damit niya eh. Karsursilyo lang ang natira eh, mga kaibigan. Tsaka siya nag-privilege speech eh. Sabi niya eh, ngayon, nahiya kayo. Nakaubad ako. Pero hindi kayo nahihiya na makita ninyo yung mamamayan ninyo. Nakahubad. Nakapaa. Walang makain, namamatay sa gutom. Hindi kayo nahihiya na makita yon. Di ba? Ito mga Pilipino, wala na ito eh. Tayo ay nakikipaglaban na lang tayo. Baka sakali, mga kaibigan, na sabi nga eh, si Ninoy nga nung nabubuhay eh, nung unang kakandidatong sa interim batasang pambansa eh, sumulat yan eh. Doon sa mga napili niyang kandidato eh. Ang sabi niya, meron lang akong 10 kasama ang kamukha mo. Sapat na yon para magtagumpay tayo. Mga kaibigan. Dito, inahanap ko eh. Mahanap din ako ng ganun eh. Di ba? Ipinlay pa natin minsan yung speech ni Senador Aquino sa Amerika. 8 taon anya ako yung hinanakit niya, di ba? Naghintay ako ng 8 taon na merong mga magsisitindig. Yun ang ibig sabihin nun eh. Merong mga maninindigan eh. Para sa aking simulain. Yun ang ibig sabihin nun. Mga kaibigan. Wala eh. Di ba? Ngayon, hindi pa rin nakikita ng taong bayan. Ang liwaliwanag na ng panloloko. Nagpapaniwala pa rin kayo. Sipin ninyo yan. Mga sasakyan, sasakyan pa lang eh. Nakakita ka ba ng congressman na karag-karag ang sasakyan? Hindi, ang lalaki ng sasakyan. Bakit ako umanga kay Alfredo Lim? Bilang isang public official, hindi lang bilang mayor. Si Alfredo Lim, mga kaibigan. Hinangaan natin yun. Bakit? Kasi yung sarili niya, ginagawa niyang ehemplo. Halimbawa, hindi sa salita, ginagawa niya. Halimbawa, nasa DILG siya. Ito, kwento na ng mga tao ito. Sekretary ka, di ba? Cabinet member. Sabihin nyo sa akin, sinong cabinet member? Undersecretary nga lang eh. Assistant secretary nga lang eh. Katulad ni Pialagong Baliktad ang Uso, mga kaibigan. Linti ka mga sasakyan, bodyguard niyan. Yun ba, hindi pa kayo kumbinsidong face-to-face na walang hiyaan yan? Nagagawa nilang humarap sa tao ng parang hindi sila nagnanakaw. Pero mga magnanakaw yan, sigurado yan. Dahil si Lim nun, sa DILG, sekretary ka eh. Merong ipagagamit sa iyong sasakyan. Binigyan siya ng SUV kung ano yung ginamit siguro nung sinundan niya. Malaking sasakyan eh.
lintik kung gasolina pa lang yan eh. Palibasa nga, hindi pera ng mga nila, hindi nila pera yung ginagamit nila. Pera yun ng taong bayan, mga kaibigan. Oh. Ano sabi ni Mayor Lim? Ito, sasakyan nyo. Alin? Yan. Ano? Yan, sasakyan? Hindi na, kayo na lang gumamit niyan. Ano ginamit ni Lim? Di yung kotse niya pa rin bulok. Mga kaibigan, aaning ko yan. Oh. Si Lim ganon. Talagang makikita mo. Nakita mo talaga. Ang halimbawa ng tunay. Si Lim lang nga, hindi ko nakitang may sasakyang ganon eh. SUV. Mga kaibigan, di ba nakaupong mayor si Lim? Isang beses eh. Nasiraan ng kotse dyan sa San Juan. Oh, bumaba eh. Bumaba sa kotse eh. Iniwan yung driver eh. Tapos pumara ng taxi, nag-taxi. Oh, mga kaibigan, kaya bang gawin ng mga kwan yun? Ng mga opisyal sa gobyerno? Kaya ako humahanga. Kaya hindi nyo masisisi kung bakit ko hinahangaan si Mayor Alfredo Lim. Ultimo, mga anak niyan. Makikita mo, hindi mga mapagmataas na tao. Pangkaraniwan tao. Mga kaibigan. Sa pag-uugali, pangkaraniwan. Ugaling tondo rin. Oh, wala akong nakitang mga hambog na sa anak ni Lim. Mga kaibigan. Oh. Wala eh. Iba ngayon eh. Ang mga tao, ito, tingnan ninyo, ito pa lang itong sa budget kasi pinag-uusapan natin eh. Ito na naman yan. Ang laki na naman ng mananakaw ng mga walang yang ito. Mga kaibigan. Kaya nakakakulo ng dugo. Sila lang na naman ang masaya. Oh. Samantalang tayo, hindi naman ako nagmamalaki. Nakikita natin ang hirap na dinadaanan ng mga mamamayan. Diba? Yung hirap ngayon, lalo na yung talagang wala. Yung talagang wala talagang trabaho. Kaya kahit papano, gumagawa tayo sa pamamagitan ng programa natin, ginagamit natin ito para maging daan sa makatulong man lang tayo. Tayo, hindi tayo natakot na gawin ito kasi baka walang tumugon sa atin. Baka walang umalalay sa atin. Hindi ho eh. Marami pa rin at ako ay naniniwala ang mga tao, mga Pilipino, kahit nasa abroad sila, ang hangad nila yung kanilang concern sa kanilang mga kababayan eh, nandoon eh. Nangangamba lang sila na yung tulong nila baka mapunta sa wala eh. Totoo yun, mga kaibigan. Kaya tayo, gumawa man tayo ng ganyang inisyatibo, wala tayong requirements na cheche-bureche na marami. Malaman lang natin talagang musician yan. Entitled na yan. Kasi bakit? Walang trabaho yan eh. Meron ba bukas na venue ngayon? Sintido common lang, di ba? Telephone number lang. Entitled ka na. Samantalang sa gobyerno, napakaraming salimuot na hihinging na requirements sa kunyari tutulungan, yung pala hindi. Tatapatin ko kayo. Dito sa lugar namin, ako, bawat bahay pinuntahan eh.
pinatawag sa barangay. Hindi naman naibigay eh. Tinitignan ko lang kung totoo eh. Talagang hindi totoo. Kukunan ka lang ng information para magamit nila yun na ikolekta ka. Pero hindi makakarating sa'yo yung kinolekta. Nanakawin lang ng lokal at ng barangay. May understanding na yan. At yung DSWD, puro magnanakaw na. Yung isusubo ng kapwa-tao nila, mga kaibigan, susubo na lang, agawin pa. Hindi ba ganyan? Eh walang kadala-dala eh. Ang mga botante, ang mga Pilipino, kaya dapat ang tawag dito sa republika natin, republika ng mga walang kadala-dala. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yung iba, track record lang o, hindi na tayo magkakamali eh. Yun ang sasabihin ninyo. Paano ba pagpili ng tamang kandidato? Ha? Eh pare-pareho lang naman ang sasabihin, di ba? Mangangako. Pag di ka naman nangako, sasabihin, ano ba programa niyan? Wala namang programa yan. Kaya, kay may sasabihin yan, kay walang sasabihin yan, hindi yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga yung track record niya. Oh. Karapat dapat mo ba iboto yung basureroan niya ako eh. Oh. Eh bakit nung naging vice mayor ka eh, naka-escalade ka na, nakatira ka na sa Ayala Alabang. Paano ka nagkaroon yan? Eh basurero ka nga. Oh, madalit salita, hindi maganda yung track record. Hindi ho ba? Panloloko na. Ano mapapala mo dyan? Kaya ngayon, ang mga sinasabi kung ano-ano na lang eh. Hindi na napag-aaralan. Ang dami niyang nakapaligid sa kanyang aso ha. Akala mo kung sino mga bright. Wala naman. Bright sa kwarta. Kalay mo, di ba? Sinasabi niya, wala raw. Ngayon lang daw nagkaroon ng effort na ganyan sa Manila Bay na clean up. Abay, sira ulo. Eh nilabas sa sa periodiko eh. Sa online. Mga kaibigan, kung sino-sinong mga organization ang nakapagsagawa na ng clean-up drive dyan. Kaya nga nagkaroon ng petisyon sa Korte Suprema. Kaya nga ang Korte Suprema ay palabas ng mandamus. Ha? Na kung tawagin writ of kalikasan. Mandamus, ibig sabihin siguro noon dahil mandamus, siguro sa English, mandatory, di ba? Yun ang root word. Oh, mga kaibigan, mandatory, ibig sabihin, inuobliga. Obligasyon. Ha? Inuobliga ng korte, ng hukuman, yung paglilinis. Yun nga ang dahilan. Dahil may mga organization, private at saka mga government institution. Halimbawa, Asian Development Bank, ganon. Ang nagkaroon ng initiative para dyan sa Manila Bay. O tapos sasabihin mo, wala. Ikaw ang walang ginawa. Si Mayor Lim, nung nakaupo dyan tuwing babagyo, mga kaibigan, nandyan si Mayor Lim. Dahil tambak ang basura, nangunguna, para linisin yung basura dyan sa Manila Bay. Tapos sasabihin mo, hindi, yan ang hirap
nadadaan minsan sa mga maling propaganda o kaya propaganda sa umpisa lang. Pero wala naman talaga, mga kaibigan. Ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw, madali lang yan eh. Beautification lang yan eh, mga kaibigan eh. So, ano ba ito? Nagpapabalik-balik ako sa ano. Ayan na naman, oh. Bumabagsak na naman yung yung aking video. Ngayon, oh, mga kaibigan, bago natin dakuhan itong ibang mga issue, kakabuisit itong budget na ito, mga kaibigan. Ito'y nangangahulugan na namang sa pagbagsak ng kabuhayan ng maraming mamamayan. Ang magpapasasalang dito, ito mga mambabatas. At saka mga nasa gobyerno. Unang-una, yung mga pondo na yan sa pandemya. Sipin mo, mas mataas itong budget na ito. Asan yung pera? Para sa 2020 budget, itong taon na ito, na inaprobahan nila, na gagamitin sa mga proyekto. Na i-deliver ba lahat yun? Yun ang tanong eh. Nasaan yun? Di ba dapat sinasabi nila, nitong nakaraang 2020 budget, ito ang mga pinuntahan ng pera. Hindi ba nga ina-account, hindi nga nila maipaliwanag. Ultimo, yung mga inutang, mga kaibigan, nalusaw lahat, walang makapagpaliwanag ng detalyado. Hindi ba dapat yun ang pinapaliwanag muna? May paliwanag ba sila ron? Wala eh. Mga kaibigan eh. Basta pag sinabing ganito budget, mas mataas ngayon. Ibig sabihin, mas malaki na naman ang mananakaw sa gobyerno. Wala, palubog na tayo ng palubog eh. Ang lalakas lumamon ng pera nitong mga taong ito, mga kaibigan. Kaya, wala ho eh. Nakakapagini talaga ng ulo. Bibigyan daan ko muna itong isang hinaing dito ng 127 drivers daw, mga kaibigan. Humingi sila ng tulong na mabanggit natin ito sa programa. Ito'y laban sa balasubas na Unilever Philippines. Meron daw pong 127 drivers, kasama na operators, ilang buwan nang hindi binibigay ng Unilever Philippines ang serbisyong ang bayad kapalit ng kanilang serbisyo sa mga empleyado ng Unilever Philippines. Ito palang mga driver na ito ay meron sila mga van. Drivers, operators, mga van ito. Ginamit sa pag-service sa hatid sundo. Siguro nitong during the pandemic, di ba? Hinahatid nung wala pang mga sasakyan, di ba? Para makapunta sa kanilang trabaho. Ayan o, nagserbisyo sila, hinahatid sundo. Sabi, hinahatid sundo po ang mga empleyado ng Unilever Philippines. Nag-abono po ang mga driver ng mahigit 3 buwan para sa mga empleyado nila. Hanggang ngayon, hindi pa nila binibigay ang kinukuhang pera para sa mga driver po. Karamihan po sa kanila, hindi nakakabayad ng car loan. At yung iba po ay nahatak na po ang sasakyan nila. Sipin ninyo yan At yung iba po ay namatay na po sa kakahintay na hindi man lang nakuha ang pinaghirapan na pera. Ayan ang sabi nila, mga kaibigan. Unilever, baka nakikinig kayong mga walang ya kayo. Sa Maynila rin yan eh. Yung Unilever Philippines na yan, mga kaibigan. Bayaran ninyo yung ipinang serbisyo sa inyo noong panahong
walang bumibiyahing public utilities, di ba? Para makapagpatuloy ang negosyo ninyo pagkatapos sinuba ninyo. Lapid Fire, bumabanat, bumabatikos. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Sana po narinig ng Unilever Philippines yan, yung hinaing ng 127 drivers and operators na kanilang kinumission para maghatid sundo ng mga empleyado. Yung bayad sa kanila ay hindi nyo pa raw ibinibigay. Kawawa naman ito, may mga pamilya rin yan. Lalo na yung binabayaran nila yung sasakyan. Isa yan siguro sa naging problema ngayon ng marami. Yung mahilig kumuha ng hulugan na sasakyan, nagpapasikip sa karsada. Ito naman sa kanila kasi, panghanap buhay ito Di ba? Hindi naman ito yung mga private na sasakyan, gagamitin lang para masabing may sasakyan. Bagay, necessity ng ang sasakyan ngayon. Pero ang hirap, yung maglakas ka ng loob na hindi ka sigurado di ba? Kaya ako, nagtiatsaga ako sa bulok mga kaibigan Kasi baka dumating ang araw, bigla hindi mo mabayaran, hindi mo masasabi yung pagkakataon, di ba? Yung panahon. Kung sa bagay, itong mga sumulat sa atin, sila naman pinanghahanap buhay nila yung sasakyan. Pinuhunanan din nila. Sipin mo, pag di ka nakabayad, di ba? Mapeperwisyo ka. Peperwisyuhin ka ng matatakaw na bangko. Di ba? Tutubuhan ka na ng tutubuhan kasi hindi mo na mabayaran talaga. Yun ang nagiging dahilan Yung pagpapataw ng mataas na tubo. Pagpapatubo ng mga bangko, mabilis pa sa alas 4. Ngayon, nakikinig kaya itong Unilever Philippines? Dahil pag hindi, araw-arawin namin kayo. Di ba? Walang hiya kayo Ginamit ninyo yung mga tao, hindi nyo binayaran. Gusto ninyo, tumakbo yung negosyo nyo. Yun naman mga tao, sinuba ninyo. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito namang si Celine Pialago, sikat na sikat ngayon, naging superstar. Kaya lang, ang pangit ng pagkasikat ng animal. Mga kaibigan, may nabasa nga ako naglalabasan ng baho talaga Ewan ko tong kay Antiporda kung lalabas. Mga kaibigan. Nung isang araw yata, nakaraan linggo, may sinabi itong si Limpia Lago, yung tagapagsalita ng Metro Manila Metro Manila Dede Authority. Metro Malaki Dede Authority. MMDA, di ba? Metro Malaki Dede Authority, spokesperson si Limpia Lago. Yan. Noong Lunes, anong nakaraang linggo po, may sinabi ito dahil may namatay, di ba, na bata na yung ina ay nakabilanggo dahil sa kasong kaso yata nito parang subversion ang kaso. Hindi yun ang issue. Ang issue, yung bata, hindi na niya naalagaan yun Maliit pa yun
pinanganak sa kulungan, sa city jail mismo. Doon pinanganak. Tapos inihiwalay doon sa magulang. Nagkasakit yung bata, na-COVID. Ha? Na-COVID ba yung bata? Oh, pero nagkasakit yun at yung sakit, yung karamdaman, yun yung naging sanhi ng kamatayan niya. Di ba ito yung hindi hinihiwalay ito sa magulang? Pati yung bata nakakulong eh. Nung una eh. Di ba? Ay, niwalay nung pagkapanganak. Hindi ko alam ang istorya. Madalit sabi. Ngayon, nandun na tayo. Nakabilanggo yung nanay. Siyempre, walang nag-aalaga dun sa anak. Kalahin mo, namatay yung anak. Pagkatapos, sinabi pa nitong si Pialago na ito, na, di ba, dumalaw yung nanay. Pinayagan makadalaw ng 3 oras. Nung patay na. Oh, mga kaibigan. Wala pa naman sintensya yun eh. Nasa city jail pa eh. Hindi pa naman final ang kaso nun eh. Oh, hindi totoo yung una. Oh, yung una raw kaso, meron ng napatunayan na hindi, tas kinasuhan na naman. Ganun yan eh. Mga kaibigan, pagkatapos, dumalaw dun sa, sa burol ng anak, di ba? Pina-escort ng mga, ang daming escort, yung, pagkatapos, sa libing, nakapunta rin yata, di ba? 3 oras din ang binigay. Sa madalit sabi, namatayan ito eh. Tayong mga Pilipino, galit tayo sa ganyan, yung binabastos, yung namimighati, di ba? Yung dumadaan sa kapighatian ng tao, bali ba may namatay, hindi natin ugali yan eh. Ugali lang yan ng mga demonyo. Yung mga walang kaluluwa. Ang sinabi nito si Pialago, ano raw, drama daw yan. Kung meron nagdrama rito, yung mismong BJMP ang nagdrama rito. Kasi sinobrahan eh. Unang-una, sabi nila, ang hinihingi na igagawad sana dito sa nabibigyan for humanitarian consideration ng hukom, binibigyan ito ng ilang araw eh. Kung di ako nagkakamali pinayagan yung inmate, yung babae, yung nanay, na makalabas ng ilang araw. Pagkatapos, nagprotesta, nagfile ng motion nitong BJMP yata, na sinasabi, wala kaming taong ganyan eh, na ganyang karami, kasi kukunti lang ang tao namin eh. Di ba? Para mag-provide ng security sa mga ganyan. Pagkatapos, binago yung permit na binigay ng judge, ginawang 3 oras. Pagkatapos ang kasama, sangkatutak, sinabi ng BJMP, wala silang tao. Number 1, di ba? Ngayon, tinawag nga nito na, kasi nagkagulo ron sa wake, di ba? Pinosas. Pwede mo naman tanggalin yung posas. Lalo na sa dami ninyong security. Imposible na kayong malusutan doon. Di ba? Mga kaibigan. Isipin ninyo, inalipustapan itong si Limpialago. Pagkatapos, daming reaksyon dito, mga kaibigan, lumabas ngayon yung mga tinatago niyang bantot. Di ba? Ang unang tinatagong bantot nitong si Pialago, siya pala'y dilawan. Galit na galit kayo sa dilawan, di ba? Itong mga Dutertanings. Yan pala, producer pala ng kwan yan eh. Nung kampanya ni Pinoy yan eh. May ID pa eh, nung nakaraan pala. Ang dala niya si Vice President Robredo eh. At saka si Maroas. Isipin ninyo paano nakalundag yan. Immediately nakalundag yan ha.
pag-upo ng Duterte administration. Pagkatapos maitalaga sa pwesto, yung mga taga-MMDA, kasama na agad si Pialago ron eh. Mga kaibigan, at hindi pa yan, meron pang ibang immorality na itinatago pala itong si Pialago. At yan po, pag-uusapan natin, maya-maya, magpapaalam lamang po muna tayo sa ating mga tagapakinig sa DWBL sapagkat ang ating palatuntunan po ay alas 10 hanggang alas 11 po napapakinggan. Lunes hanggang Biyernes dito po sa DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po kayong alis sapagkat ang ating pong palatuntunan ay magbabalik sa ating pong live streaming hanggang alas 12 po tayo ng hating gabi. Wag po kayong aalis. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kaperse Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po.